Kuya, pwede po ba magtanong? O sige, ano ba itatanong nyo? Baka po alam nyo kung saan dito yung bahay ni Karandi. Ay, manggagamot ba? Diretso nyo lang to. Doon siya nakatira sa gitna ng bundok. Sige po, maraming salamat. Sandali lang. Bago kayo tumuloy, bibigyan ko kayo ng babala. Mag-iingat kayo dyan. Sige po. Mukhang nag-e-enjoy ka na ate sa pakikipag-date sa kumpare namin ah. Baka mamaya, hindi ka na umalis dito niyan. Baka dito ka na tumira. Ito naman, ngayon nga lang lumalablay pang ate mo. Ayaw mo ba? Gusto mo ba umuwi na ako? Di naman, natutuwa lang ako kasi mukhang nag-e-enjoy ka dito sa lugar namin. Mababait naman ang mga tao dito eh. Yun nga lang, mag-iingat ka kasi baka mamaya sumobra na yung kabaitan sa'yo. Ano ba yan? Gabing-gabi na. Ngayon pa ako nakautusan ni mama. Wala tuloy ako masakyan. May nakapagsabi lang po sa akin na kayo daw po nagbigay ng gayuma sa kumpare ko. Hihingi po sana ako. Alam mo ba, mahirap gumawa ng gayuma. Kailangan may alay. Sige po, Karandi. Kahit anong alay pa yan. Kung yun ang magiging solusyon para bumalik yung pagmamahal ng asawa ko, sige lang po. Lumapit ka ng kaunti rito, Iya. Sige po. Ganito po ba? Yan, okay na yan. Sisimulan natin ang ritual. Ipikit mo ang iyong mga mata. Dahan-dahan. Teka lang po, kuya. Ano po yung hinahawakan nyo? Akala ko ba gusto kong mapabalik sa iyong pagmamahal ng asawa mo? Opo, gusto ko pong mabalik yung pagmamahal ng asawa ko. Kung ganon, huwag ka na magreklamo. Kasama to sa ritual. Ipikit mo ang iyong mga mata. Teka lang, Manong. Iba na po yung ginagawa nyo eh. Labing isang palapa, tinanong kung okay lang ako sabay abot ng baso. May na dumilim ang paligid, may tumawag sa pangalan ko. Labing isang palapag, tinanong kung okay lang ako sabay abot ng baso. May naghihintay. At bakit ba pag nagsawa na ako biglang ayoko na? Tumatawag. Hello? Nandiyan ka na sa bayan? Sige, masakay pa lang ang tricycle eh. Hintayin mo na lang dyan sa plaza. Hindi na kasi ako makapag-chat sa'yo. Parang Robby! Parang Robby! Saan ka pupunta? Oh, bakit nanalakbo ka? Ano nangyari? Pare, hindi mo ba nabalitaan? Wala na si RJ. Ano?
Paano wala? Anong nangyari? Pare, patay na si RJ. Kagaya na kay paring Samuel. Hindi rin malaman kung anong dahilan. Ano? Paano nangyari yun? Mukhang iniisa-isa na tayo. Pare, yun nga din ang iniisip ko eh. Paano ko isa na sa atin ang susunod? Pare, dapat mag-ingat na tayong dalawa. Hindi natin alam kung sino susunod sa ating dalawa. Pare, saan ka ba pupunta? Huwag ka na umalis pare. Baka mamaya ikaw na ang susunod. Kagaya nga ng sabi ko, doble ingat tayo. Huwag kang mag-alala. Dahil sa pag-alis ko, mag-iingat ako. Pare, natatakot ako. Huwag ka na umalis. Umuwi ka na. Kumalma ka lang. Walang mangyayari sa akin masama. Ikaw ang bahala pare. Pero basta sinabi ko sa'yo mukhang iniisa-isa na tayo. Sige pare, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Diyan ka na, magde-date pa kasi kami na Angge. Sige pare, ingat ka. Mag-chat ka lang pagka nakauwi ka. Sige pare, salamat. Si paring Skay talaga oh. Mukhang nagiging matatakot din na yata ngayon. Nasaan na kaya si Robby? Dadating pa kaya yun? Pangalawang date pa lang namin. Mukhang sumuko na agad siya. Doon na pala si Angge. Tayo mo ako dyan, baby my love so sweet. Angge, sorry late ako. Tinausap pa kasi ako ni Skay. Sige, okay lang. Basta ikaw, nanginginig pa. Ang lakas ko talaga sa'yo, Angge. Tara, Sogo. Ha? Ano? Wala. Sabi ko, tara, Sago. Akala ko kung ano na. Ikaw talaga, Robby, makulokohan ka. Kaya natutuwa ako sa'yo eh. Ako din naman natutuwa ako sa'yo. Minsan, doon tayo sa kwarto ka. Masaya doon, sound trip lang. Sa kwarto mo? Baka mamaya, anong mangyayari sa atin doon? Wala. Sound trip lang tayo doon. Bakit? Gusto mo ba? Ikaw talaga, Robby. Nakakainis ka. Nanliligaw ka pa lang. Iba na agad yung gusto mo. Alam mo, Angge, doon din naman ang punta natin Pagkatapos ng kasal natin, honeymoon, edi unahin na natin ng honeymoon. Nakakainis ka talaga, Robby. Gusto ko, bago yan, pakasalan mo muna ako. Angge, sigurado na ako sa sarili ko. Papakasalan kita. Bubuo tayo ng pamilya. Gagawa tayong 2 dosenang anak. Ano? 2 dosena? Ano akala mo sa akin, paanaking baboy? Di ba pwedeng 12 lang? Joke lang. Binibiro lang kita. Para naman mawala ang inis mo sa paghihintay mo sa akin. Ang totoo niyan, nainis ako sa'yo kanina kasi ang tagal mo. Pero ngayon, masaya na ako kasi andito ka. Alam mo, Angge, palagi ako nandito para sa'yo. Di ako mawawala. Mahal na mahal kita. Angge, pasensya ka na. Late tayo makakauwi. Okay lang, ikaw naman yung kasama ko. Alam mo ba, pagkasama kita, feeling ko safe ako. O sige, tara na. Ihatid na kita. Ate, kamusta ang date niyo ni paring Robby? Mukhang masaya ang date niyo Tinatamaan ka na ata sa kumpare ko. Alam mo, bago ko sagutin yung tanong mo, tumagay ka muna.
Alam mo, si Robby, ang pogi niya. Tapos, ang bango pa niya. Tsaka yung pinakagusto ko sa kanya sa lahat, ang bait-bait niya. Mabait talaga yung kumpare ko ngayon, ate. Alam mo ba, lagi ko kainuman yun pag may problema ako. Kaso lang, alam mo ba, may problema ako ngayon. Kaso, di ko masabi. Kasi ang tanga-tanga ko sa part na yun. Bakit? Anong nangyari? Di ba sabi ko sa'yo, huwag ka mahihiyang magsabi kay ate. Ate, pumunta kasi ako sa albularyo para sana humingi ng gayuma para bumalik ang pagmamahal sa akin ng asawa ko. Kaso lang, ibang ginawa niya sa akin, ate. Ano, Bunso? Anong ginawa niya sa'yo? Ate, pinagsamantalaan ako ng albularyo. Sabi niya kasi, inumin ko daw yung gamot. Ako naman tuntang ininom ko. Sabi niya kasi, babalik daw yung pagmamahal sa akin ng asawa ko. Ano? Pinagsamantalahan ka ng albularyo? Alam na ba yun ang asawa mo? Yun nga po yung problema ko, ate. Hindi ko masabi sa asawa ko. Kasi, baka iwanan niya ako. Di ba nga, kaya ako pumunta sa albularyo para bumalik yung pagmamahal sa akin ng asawa ko. Alam mo, lalong lalala ang sitwasyon kapag hindi mo pa sinabi sa asawa mo. Tandaan mo, walang sikretong hindi nabubunyag. Kaya kung ako sa'yo, sabihin mo na hanggat maaga pa. Ate, di ko masabi sa asawa ko. Kasi alam ko, magagalit sa akin yun. Oh, mahal. Andyan ka na pala. Saan ka galing? Ako dapat na magtanong sa'yo niyan. Teka nga dito. Mag-usap tayo. Teka lang, mahal. Nasasaktan ako. Sasaktan ka talaga kapag lumaban ka. Aray, mahal. Ano? Hanggang ngayon hindi ka pa rin nagpapaliwanag sa akin. Di ba sinabi ko nung nakaraan, mag-usap tayo? Tumingin ka sa mga mata ko. Ano? Masarap bang humalik si kumpare? Masarap ba humalik si paring Samuel? Sagutin mo! Teka lang, mahal. Nasasaktan ako. Papaliwanag ko naman sa'yo lahat eh. May nilakad lang talaga ako. Ilang araw ka nang wala. Ilang araw mo na akong iniiwasan. Sige, magpaliwanag ka ngayon. Mahal, sinamahan ko lang talaga si ate mag-inom nun. Tapos, di ko alam. Ihatid pala ako ni paring Samuel. Maniwala ka naman sa akin, no? Hindi alam? Hindi alam na ihatid? Tapos magkalapit ang mukha niyong ganito? Ha? Parang napaka-imposible naman yan. Alam ko ginusto mo rin yan. Sige, ipaliwanag mo pa. Magsinungaling ka na sa akin ngayon. Hindi ka naman ganyan dati. Simula nung dumating dito yung ate mo na yan, nagsisinungaling ka na sa akin. Sige, mahal. Magsasabi na ako ng totoo sa'yo. Pumunta ako ng albularyo para sana manghingi ng gayuma. Para bumalik sa akin yung pagmamahal mo. Kaso lang, iba yung ginawa niya sa akin. Pinagsamantalahan niya ako, mahal. Ano? Pinagsamantalahan ka niya? Mahal, huwag ka nang umiyak. Taga saan ba yan? Saan ang lugar niyan? Babawian ko yung albularyo na yan. Sabi mo sa akin kung saan yan. Tahan na. Mahal, doon siya nakatira sa kalagitnaan ng bundok. Doon sa kabilang barangay. Mahal, natatakot ako. Baka kung anong gawin niya sa atin. Huwag ka nang umiyak, mahal. Tahan na. Huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan para makabawi tayo dyan sa matandang yan. Ako nang bahala. Mahal, mag-iingat ka ha. Ginawa ko ang lahat ng yun para sa'yo.
Kasi mahal na mahal kita. Huwag kang mag-alala, mahal. Mag-iingat ako. Kailangan ko lang bumawi sa lahat ng gumawa niyan sa'yo. Ako nang bahala. Pagkatiwala mo sa akin lahat. Mahal na mahal din kita. Limang paligid, may tumawag sa pangalan ko, 11 palapag.